Magandang gabi po sa inyong lahat at palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin marahil ay may kaibigan. O pwede rin naman nating sabihin na ang bawat isa sa atin ay kaibigan din ng iba o nakaranas ng maging kaibigan. Pero mga kapatid, kung mapapansin natin sa mundo natin ngayon, dati ho ang kaibigan ay yung pisikal lamang na kaibigan. Minsan may lumapit po sa akin na isang nagsisimba at ang sabi niya sa akin, "Father, alam mo, friend kita." Nagdalawang isip ho ako, sabi ko, lahat naman talaga, kaibigan naman talaga natin dapat. Pero sabi ko, saan ko po kayo naging kaibigan? Sabi niya sa akin, "Father, friends tayo. Friend tayo sa Facebook." Di ba ho, minsan ganyan na ho ang turingan natin sa pagkakaibigan. Makausap mo lang, kaibigan mo na. Unang beses lang kayo nagkita, kaibigan mo na. Inad ka lang sa social media, kaibigan mo na. Pero ano po ba mga kapatid, ang isang pagiging tunay na kaibigan? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, may isang paralitiko na gustong lumapit sa Panginoon. Pero wala siyang kakayanang lumapit, una dahil siya ay lumpo. Pangalawa, tila napakadaming taong nakapalibot kay Jesus. Maraming nakikinig kay Jesus, maraming gustong makahawak kay Jesus, maraming gustong makakita kay Jesus. Pero sa ating ibanghelyo, hindi naging hadlang ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil ang paralitiko may kaibigan. Sabi sa ating ibanghelyo, yung apat na kaibigan ng paralitiko gumawa ng paraan. At ano ang kanilang ginawa? Dahil si Jesus ay nasa loob ng bahay, binutasan nila ang bubong at kisame ng bahay at binaba ang paralitiko nilang kaibigan. At ano po ang tinutukoy ko dito mga kapatid? Na ang isang kaibigan o ang tunay na kaibigan, dadalin tayo palapit sa kabutihan. Kaya magandang tingnan po yan sa puso natin minsan mga kapatid. Kaibigan po tayo, may mga kaibigan po tayo. At kung tayo may kaibigan, saan ba tayo dinadala ng mga kaibigan natin? Dinadala ba tayo ng mga kaibigan natin sa kabutihan o sa kasamaan? O ikaw bilang kaibigan, saan mo ba dinadala ang iyong mga kaibigan? Sa paggawa ng mabuti o sa paggawa ng masama? May mga pagkakataon na ang mga magkakaibigan nagkakasamaan ng loob. Bakit? Dahil merong mga kaibigan na kung saan hindi nila kinukonsinti yung kanilang kaibigan. Kapag nakita nilang gumagawa ng masama yung kanilang kaibigan, pinagsasabihan nila. At yun marahil ang tunay na kaibigan. Dadalhin ka sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Pangalawa, ang kaibigan, dadalhin ka palapit kay Jesus. Ang tunay na kaibigan, dadalhin ka patungo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, tingnan din natin yung ating mga sarili. Baka yung kaibigan natin, kung saan-saan nating lugar dinadala, kung kani-kanino nating taong inilalapit. Pero tila ipinapaalala sa atin sa araw na ito, kung ikaw ay tunay na kaibigan, dalin mo palapit sa Diyos. Dalin mo palapit sa mahal na pong Jesus.
Nazareno. Dahil ang isang tunay na kaibigan, dadalin ka palapit sa Diyos. Palapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. At panghuli mga kapatid, ang tunay na kaibigan, sumasalamin si Jesus. Nung tema po natin nung nakaraang kapistahan, ibig po naming makita si Jesus. Ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, magandang tanungin, tunay nga ba talaga tayong kaibigan? Baka pagkatapos ng traslasyon, hindi na sumalamin si Jesus. Pagkatapos po natin magsimba ngayong gabi na ito, baka hindi na po sumalamin si Jesus. Ang tunay na kaibigan, sumasalamin sa Kanya, hindi lang sa Kanyang pisikal na kaanyuan, kundi sa Kanyang puso at pag-uugali at pamumuhay, sumasalamin si Jesus. Ang bawat isa po sa atin ay kaibigan ni Jesus. Ang bawat isa po sa atin ay kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung maituturing natin ang ating sarili na mabuti at tunay na kaibigan, nawa ang ating mga kaibigan madala natin sa kabutihan. Ang ating mga kaibigan madala natin palapit kay Jesus. At tayo bilang isang tunay na kaibigan, sumalamin nawa sa atin ang mukha ni Jesus. Mga kapatid, kung sa tingin po natin wala tayong kaibigan, kung sa tingin po natin wala tayong tunay na kaibigan, pinapaalala din sa atin sa araw na ito na si Jesus ang ating tunay na kaibigan. Siya ang magdadala sa atin sa kabutihan. Siya ang maglalapit sa atin sa Diyos. At siya mismo ang sumasalamin sa pagmamahal, awa at kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, ang mahal na pong Jesus Nazareno ang ating kaibigan. At kung siya ang ating kaibigan, nawa sa puso natin, sa buhay natin, maging tunay na kaibigan din tayo para sa iba.